Isang magandang hapon po sa ating lahat. At ngayon po ay January 9, 2024. Ang recording pong ito ay recording ng mga hymno, gayon din naman ng Bible study at teksto. Susubukan po natin mag-record ng audio na pagsamba. Bilang pagsisimula po ng recording nito, awitin po natin ang number 7. Sunod po natin ang hymno 8.
number 9. Awit panalangin number 10.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa araw pong ito, Ama, kami pong mga lilikha mo ay malapit sa iyong banal na harapan. Kasama, Panginoon, ng mga kapatid na makakapakinig ng pagsambang ito sa iyo. Kami po ay pumupurit, tumalwalhati sa Espiritu at katotohanan. Maraming po salamat, Ama, sa pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na kami, Panginoon, ay makagawa ng mga ganitong gawain. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo sa buhay, kalusog at kalakasan na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa aming kaisipan, sa aming katawang lupa, sa aming pananampalataya. Maraming rin po salamat sa mga pisikal na biyaya ang pinagkakaloob sa amin, sa aming kakanin sa araw-araw, sa aming dinaramit. Kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa iyo. Tinutulungan mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan upang ito'y aming matagunan. Kaya, Panginoon, nagbibigay sa amin sagana ng aming mga pangangailangan at hindi mo kami pinagkukulang gaya ng sinabi mo sa iyong banal na aklat na ang iyong mga lingkod ay hindi mo pabayaan, na ang iyong mga lingkod ay hindi mo pagkukulangin. Kaya nga po, Panginoon, kami nananampalataya na ito'y ipagkakaloob mo sa bawat sa amin at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pananampalataya naman pinagkaloob mo sa amin, nagdulot sa amin ng kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin na sa pagsusugo mo sa iyong bugtong na anak mo namatay sa iyong mga kasalanan. Kami, Panginoon, ay tinuring mo na mga anak mo, pinanganak sa iloob ng iyong sambahayan. Maraming po salamat sapagkat kinupkup mo kami. Kami, Panginoon, ay iyong inampon. Kami, Panginoon, ay itinuring mo na mga anak at tinuturing mo tagapagmana ng iyong kaharian at buhay na walang hanggan. Panginoon, naghahingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Saan, Panginoon, tulungan mo kami sa aming mga kahinaan, kahabagan kami sa aming mga kahirapan. At sana, Panginoon, tulungan mo kami makaiwas kami sa mga kasalanan sa mga darating na panahon. Ama namin Diyos, kami po ay humihiling na sana po ipagpalain mo po ang pagsambang ito. Palain po sana ang pag-aaral namin ng iyong banal na aklat. Sana, Panginoon, maunawaan namin ang iyong kalooban upang ito'y magawa namin habang kami pinautang mo ng buhay sa gitna ng sanlibutan. Pagpalain sana, Panginoon, kami na ang ministeryong ito ay mapagpatuloy namin. Ito, Panginoon, ay magkaroon ng tulong at mula sa iyo, magkaroon ng pakinabang sa mga kapatid na makikinig, sa mga di kapatid na maaaring makarinig ng mga ganito, Panginoon, mga gawain. Hindi po sanang ipaunawa sa kanila ang iyong banal na pagtawag, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin upang may mga tao pong makasama kami ang pupulit dadakila sa iyong marangal na pangalan. Hiniling po namin na sana ipagpalain mo ang kalaganapan ng iyong iglesia, lahat ng mga opisyales at mga membro ng iyong kapisanan. Hiniling po namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So muli po, mabati po ako ng isang maganda pong umaga at ang biyaya at ang pagpapala ng ating Amang Diyos at Panginoong Jesus ang sumaating lahat. Bali, ang pagsamba pong ito na audio ay I think ito po yung una na ating pong gagawin at titignan po natin kung loloobin ng Panginoon kung ito po ay ating mapagpapatuloy sa taong ito at ito po ay maaaring ang ating pong ninanais ay makatulong sa mga kapatid na maaaring hindi nakadadalo ng mga pagsamba din naman at gusto ng ibang format, maaaring audio ang kanilang gustong pakinggan. At dahil dyan na ang gawaing ito ay nakaukol para sa lahat ng kapatiran at maging mga hindi kapatid na maaaring makarinig ng mga pagsambang ito. So, ang ating pong tatalakayin ay Bible study para sa January 14 at teksto para sa January 14. So, advance po tayo ng ilang araw. Subalit, dapat dito po yung araw na tayo ay libre. Kaya ito po yung ang ating pong day off ay gagamitin po natin to sa pagre-record din naman ng mga pagsambang kagaya nito. Kaya
Ang paksa po natin sa ating Bible study ay may kinalaman sa kagayakan na nararapat sa mga pinapaging banal. Sa paunang salita, ang sabi po rito, malaki na ang ipinagbago sa kagayakan o kasuotan ng mga kababaihan at kalalakihan noon at ngayon. Noon, ang mga kababaihan at kalalakihan ay balot na balot, formal at kagalang-galang kung pagmamasdan. Ngayon, paiklian ng kasuotan, kalabas ang pusod ng babae at nakasuot ng maikling palda o short. Marami ring nagpapalagay ng tattoo at hikaw sa iba't ibang part ng katawan. Ilalagay pa sa social media ang mga litrato na halos wala nang itinago sa katawan. Ngunit ito nga ba ang tamang kagayakan na nararapat sa harap ng Diyos? So, ano po ba ang utos na kagayakan na dapat taglayin ng mga kababaihan sa iglesia ng Diyos, lalo na sa araw ng pagsamba? Ang sagot po na ibinigay sa atin, gayon din naman na mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ito po ay mababasa sa unang Timoteo 2:9 hanggang 10. Nang binibigay po dito na diwa sa atin ay ang isang babae ay nararapat na gumayak, ngunit ito ay ng mahinhing damit at may katimtiman at hinahon. Ang pagayak ay hindi nangangahulugan ng mahalagang hiyas ng buhok at ng ginto, perlas o damit na mahalaga. So, ang generally kapag ang mga babae ay gumagayak, ang kanyang isinusuot ay kinakailangang nababagay sa kanyang pupuntahan, na kinakailangan modest o simple, hindi bulgar. Ang mga babae din naman ay alam natin na nag-aayos sila ng kanilang buhok at nagsusuot din naman sila ng alahas. Subalit, kinakailangan na ang sabi ay mainhin damit na may katimtiman at hinahon, kundi siyang nararapat sa mga banal, sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, ang babae ay gumagayak kung paano ang lalaki ay gumagayak kapag tayo ay may pupuntahan. Lalo na sa araw ng pagsamba, tayo ay nagsusuot ng angkop na kasuotan o damit. Kung ano ang ating kakayahan o kung saan tayo nakatira, kung ano ang kalakaran sa lugar na yun, kung ano yung tama na gayak pagka ikaw ay pupunta sa church, yun ang ating sinusuot. Ang mga babae ay inutusan na huwag mananamit na kagaya ng sa lalaki. Sa Deuteronomio 22:5 sa A. So, kung babalikan natin yung history ng kasuotan nung panahon ni Adam at ni Eva, sila ay hubad, hindi nila alam yun. Nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon na ng mali siya, na laman nila na sila ay nakahubad, kaya sila nahiya. At binigyan sila ng damit ng yari sa mga dahon ng halaman, at yun ang pinantakip nila sa kanilang private part. So, talagang ang ating sa una pa lang ang private part ng isang tao talagang dapat na kino-cover, hanggang sa siyempre iba-ibang kultura, no? Iba-ibang kultura ng mga tao, meron tayong iba't ibang kasuotan. At base doon sa kasuotan yun, tinatanggap ng lipunan na modest, yun yung ating sinusunod.
Ganyan din naman sa banal na kasulatan na kinakailangan na angkop sa okasyon ng ating pananamit. Kung tayo ay pupunta sa beach, halimbawa, ang ating kasuotan, kung tayo nasa beach, ay yung mga para sa beach o sa swimming pool. Hindi tayo pupunta sa church na nakapandamit na parang pupunta ka sa swimming pool. Hindi ganun, di ba? So, kung ano yung okasyon, kung ano yung pupuntahan, iniaangkop mo yung iyong kasuotan. At sa banal na kasulatan, medyo talagang sensitive, pagdating sa lalaki at babae. Kapag babae, kinakailangan isusuot ay yung damit pambabae. Ngayon, sa panahon natin, meron ng mga unisex na damit. May pants na pambabae na talagang ginawa para sa babae. May mga t-shirt na pangbabae na ginawa talaga sa pambabae. Ayos lang yun. Pero yung magkakos dressing na talagang magmumukha ka ng mga lalaki doon sa iyong kasuotan, hindi naman yun na ang naaangkop. Para sa mga kalalakihan, sa unang Korinto 11:14, ang sabi doon, di baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Again, may mga culture na ang mga lalaki ay may mahabang buhok, pero sa Iglesia ng Diyos, sa Kristiyanong pamumuhay, alam natin na kapag ang lalaki may mahabang buhok, mahalay ito sa kanya. Ang lalaki din naman ay inutusan na huwag magdadamit ng pananamit babae. Deuteronomy 22:5. Sapagkat ito ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ang cross-dressing ay ipinagbabawal sa matandang tipan, at sapagkat yan ay nasulat sa ikatututo natin, nararapat din naman na ito ay sinusundan natin, na kung ano ang naangkop para sa isang lalaki, yun ang kanyang isusuot. Ang mahabang buhok, okay yan sa babae. Ang damit na pambabae para sa babae, ang damit na panlalaki para sa lalaki. Ito ay nararapat na ating tularan at sundin. Ngayon, sa ating panahon, madami na rin ang nagpapalagay ng mga tattoo sa kanilang katawan. Subalit kahit sa matandang tipan ay iniuutos din na huwag maghihiwa sa katawan dahil isang namatay. Kaya yung paglalagay nga ng tattoo ayon sa magandang balita Biblia sa Levitico 19:28. So, alam ko na sa maraming mga lugar hindi lang sa Pilipinas, ang tattoo magkaminsan ay isang kahulugan yun. Ibig sabihin, nakakulong yun. Nag-spend ng time yun sa bilangguan. Yun yung mga karaniwan alam natin na nagkakaroon ng tattoo sa kanilang katawan. Pero sa mga ibang mga bansa, ito ay nagiging parang karaniwan na lang. Ang mga tao ay naglalagay ng tattoo sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Subalit, sa pagkaalam ko sa atin na mga Kristiyano, kung atin talagang susundin, ay hindi nararapat para sa atin yung gayong mga bagay. So, Isaias o Roma 12:2, at huwag kayo magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung ang sanlibutan ay gayon ang ginagawa, ang mga babae masyadong bulgar ang pananamit, masyadong maikli, masyadong revealing, masyadong maraming skin ng nakikita, hindi mahinhin, wala yung katimtiman at hinahon, hindi dapat ganoon ang maging pag-iisip natin. Sabi, wag magsiayon. Kung ang mga babae nagdadamit na parang lalaki, gusto na lang maging lalaki. Yung mga babae gustong maging lalaki, yung mga lalaki naman gustong maging babae, ko cross-dressing, nag-high heels, nag-skirt. Para sa mga Kristiyano, hindi nararapat. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, sabi.
upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya at lubos na kalooban ng Diyos. So, kung ang ating pagkataong labas ay ating inaayusan, ginagayakan upang ito ay maging presentable. Kung halimbawa tayo ay mag-a-apply ng trabaho, nagsusuot tayo ng angkop na kasuotan na, I don't know, maybe semi-casual or semi-formal, para nang i-present natin yung ating sarili doon sa ating prospect na employer na tayo ay may pleasing personality, nagbibihis tayo ng naaangkop, professional, yung ating pagbibihis. Yan. Sa pagkataong loob naman, ano naman ang ating dapat ibihis? Sa unang Pedro 3:3-4, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit, kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Yung pagkataong natatago sa puso, sabi, may mga damit na walang kasiraan ng espiritong maamo at payapa. So, alam naman natin na mayroong ang damit kung magkaminsan base rin yan sa ating kakayahan pinansyal. Merong mayayaman na napakasimpleng magdamit. Merong mayayaman na branded ang kanilang mga damit. Merong mayayaman na hindi masyadong magarbo sa kanilang pagsuot ng relo o ng alahas. May mga tao naman na garbo doon, mahilig sila sa mga alahas. Kasi minsan depende yun sa sitwasyon natin sa buhay o dun sa gusto natin. Basta ang inaano naman sa atin ay maging modest sa ating paraan ng paggayak. Wag naman yung sobra. Maging katamtaman sa paggayak at yung pagkataong loob ay dapat din nasuotan ng espiritong maamo at payapa. At yung binanggit natin kanina, yung pagpapakabanal, sabi sa pamamagitan ng mabuting gawa, yun ang kasuotan o pagbibihis na hinahanap sa atin ng Diyos. Na ang mababae, for example, ay dapat na magkaroon ng paglilingkod sa mga kapatiran, kagaya ng mga babaeng bao na para sila maging qualified sa tulong ng iglesia, dapat na sila naglingkod sa mga banal, naghugas ng paa ng mga banal. Yung ibig sabihin naglilingkod sila. Wala doon yung inappropriate na pag-uugali ng isang babae. Kailangan na ang pag-uugali ay ibinabase rin naman. Kumbaga, makikita mo yun sa paraan ng iyong pananamit. Ang kagandahan naman kasi hindi lang sa panglabas. Meron namang kasuotan na hindi naman masagwa o malaswa, pero andun pa rin na ipapakita pa rin yung kagandahan ng isang babae. Kasi ang mahalaga nga yung pangloob na pagkatao. Lumalabas yung nagpapaganda sa isang tao, yung pagkataong loob. Kaya maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi, maging tagatupad ng salita ng Diyos. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. Na ituro niyo sa kanila
na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mateo 28:20. Ngayon, kung tutusin sa ibang culture, may kita mo yung mga babae may suot na burka. Minsan nakatakip yung kanilang ulo, at kung minsan pati yung kanilang mukha ay nakatakip. At yung kanilang buong katawan ay talagang balot na balot. So, yun yung kanilang culture. That's the way they live. I don't care. I don't criticize how they do and how they wear their clothing. That's how, kung ano yung paano yung kultura nila. Sa tingin ko, isa na sa pinaka-modest na magbihis ay ang mga Pilipino. Sinasabi lang nila masyadong western, kasi yung influence ng ibang bansa sa Pilipinas, o yung influence halimbawa ng kung saan tayo naroroon, merong malaking yung factor sa kung paano tayo nagbibihis. During the winter, makikita mo lahat ng mga tao mostly naka winter clothes, right? Balot na balot yan kasi you don't have a choice. You can't wear like shorts here during the winter. Pero during the summer, mainit. So, meron kang makikita mga babae na naka-shorts. Ang sinasabi lang yung wag naman masyadong mahikling short. Right? Ibig sabihin yung wag namang parang bang pinakikita mo na halos lahat. Nakikita ko sa ating paksa ay yung maging modest lang sa pagbibihis, yung katamtaman, yung hindi malaswa o masagwa sa ating lipunan din naman. Kaya bilang mga Kristiyano, nararapat na tayo rin naman ay sumusunod doon sa pinag-uutos ng Biblia. Ituro ninyo sa kanila, sabi ng kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Alam ko na ang topic nito, it is controversial. Maaaring magkaiba-iba tayo ng mga opinion. Kagaya ng sabi ko sa pagtatato, maraming mga tao ngayon, karaniwan na sa kanila na sila ay nagpapalagay ng tattoo o ink sa ilalim ng kanilang skin. Bumabayad sila ng mahal upang magkaroon ng tattoo sa kanilang katawan. Mayroong mga naglalagay sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kagaya ng nasabi natin, ito ay para sa akin, ito ay isang uri rin ng kagayakan. Yung iba nilalagay nila sa kanilang ankle, right? Sa kanilang ankles, sa may paa. Minsan dito sa kanilang braso, minsan naman dito sa shoulder, sa likod, sa kung saan man nila gusto. Pero sa Kristiyano na alam natin, ang mga ugaling yun ay hindi para sa atin, kumbaga. Kaya ito po yung Bible study natin para sa January 14 na ating pong tinalakay ngayong January 9. Ito may kinalaman sa kagayakan na nararapat sa mga pinapaging banal. Ang pinakamaganda na ating magagawa ay ang pagandahin natin ang ating pagkataong loob. Nararapat sa ating lahat, babae man o lalaki, na tayo ay magpakabanal, iwas sa pakikiapid, sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ating alalahanin,
may kaibahan pa rin ang lalaki at babae, na bagamat ang babae ay nagagawa na niya halos lahat ng pwedeng gawin ng lalaki, subalit gusto pa rin ng Diyos na ang babae ay nakikita pa rin ang kaibahan ng babae at ng lalaki. May mga damit na pang lalaki, may mga damit na pang babae. Kaya nga, pag pumunta ka sa department store o sa mall, shopping mall, may makikita ka men's, may makikita ka women's, ladies or boys, girls. Ito ay dapat nating sundin. Kaya nga, kung ang isang bata ay nakikita natin na sila ay mayroong pagkahilig, humihilig sila na sila ay lalaki pero nagbibihis sila na parang babae, ito ay nararapat na ituro na agad upang hindi na lumala. Tungkulin ng bawat magulang na i-correct ang kanilang mga anak hanggang bata, sapagkat habang bata, kung ituro sa kanila, sabi sa banal na kasulatan, hindi nila ito hihiwalayan. Gayun din kung tayo may mga anak na mga teenager, natural lamang na sila ay may sarili silang pag-aayos, meron silang sariling style ng buhok, meron silang sariling style ng kanilang pananamit. Basta ang mahalaga, tinuturo natin na maging modest sa kanilang pag-aayos, sa kanilang pagdadamit, katamtaman, huwag malaswa. Yung sa buhok, wala tayong magagawa dyan. Yung mga kabataan talagang meron silang sariling style ng buhok, naiintindihan natin yan. So kung naka-spike yan o gumagamit sila ng gel o iba nagkukulay ng buhok, walang binanggit dito tungkol sa pagkukulay ng buhok, pero alam natin na hindi naman yan kasali doon sa ating tinatalakay. Pero alam natin kapag ang teenager dumadaan sa ganung edad na meron silang sariling mga kagayakan o pag-aayos, makikita natin na pinagmumulan din kasi yan ng mga pag-aaway ng mag-asawa. Ang babae halimbawa na nagsusuot ng sobrang maiksi, maaaring ang lalaki na kanyang asawa ay hindi natutuwa dun sa ganung paraan ng pagsusuot at pinabawal siya sa ganung pagsusuot. Sa tingin ko, kung malaswa naman talaga ang itsura ng suot, pinakamaganda siguro na huwag nang gawin yon, sapagkat ito ay magdudulot din ng pag-aaway ng mag-asawa. Yan. So, nandito po mga kapatid, tayo po iaawit ng number, I think it's 74.
Muli po bumabati ako ng isang magandang hapon at ang biyaya at pagpapala na mula sa ating Amang Diyos at mula sa ating Panginoong Hesus ang sumating lahat. Ang ating pong paksa sa hapong ito ay may kinalaman sa pagkakaroon ng digmaan sa langit. Ito mga kapatid ay isang bagay na hindi nakikita ng ating mata. Subalit ipinakita ito ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo kay San Juan nang siya ay nasa isla ng Patmos dahil sa patutuo niya sa ating Panginoong Hesus at ay kanyang tinanggap ang pagpapahayag o revelation o apokalipsis ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sa kanyang sa revelasyon o paayag na binigay sa kanya ay nakita niya ang anghel. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nagkaroon ng pagbabaka o paglalaban sa dragon at kanyang mga anghel. Sa langit ay kanyang nakita ang dalawang grupo ng mga anghel. Sila ay may dalawang grupo. Ang isa ay pinangungunahan ni Miguel na sa panig ng Diyos at ang kanyang mga anghel. At sa kabilang panig naman ay ang dragon, si Satanas, si Lucifer, yung matandang ahas, at ang kanyang mga anghel ay nagkaroon ng digmaan sa langit. At sa kanilang pagdidigmaan ay kanyang nakita na ang dragon at ang kanyang mga anghel ay hindi nanganalo laban kay Miguel at sa kanyang mga kasamang anghel. Ang mga anghel na natili na tapat sa panig ng Diyos ay nanganalo laban sa mga rebeldeng anghel kasama na ang dating arkanghel na si Lucifer o ang dragon ay hindi nagwagi, hindi nanganalo ang kanilang puwersa sa puwersa ni Miguel at ang kanyang mga kasama anghel. Kaya nga si Satanas na siyang dragon, siyang matandang ahas, siya ay inihagis ang sabi kasama ang kanyang mga anghel sa lupa. By the way, ang ating pumpaksa ay ko alam kung tama yung pinagkuha ng talata. Tingnan natin yung Apokalipsis kung tama. 12:7 ang pagkakabanggit. Subalit ang ating pinagkunan ng mga bagay na aking sinabi ay sa Apokalipsis chapter 20 verse 7 hanggang 10. So itong si Satanas at ang kanyang mga anghel, sila ay inihagi sa lupa. So itong si Satanas ay nandito sa lupa, ang kanyang ginagawa ay dinadaya niya ang buong sanlibutan. Kung paanong dinaya niya si Eva, nadaya rin si Adan na sila ay nakakain ng bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. Paano nadaya niya si Eva? Sinabi niya, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay pag kinain niya yan, kundi magiging para kayong Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. At sapagkat nakita ni Eva na ang bunga ay maganda at kakakit-akit o pangkainin at magpapatalino, bibigay sa kanila ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ito'y kanyang kinain at binigyan din niya ang kanyang asawa. Kaya nga nalaglag ang unang tao, kasala ang unang tao, kaya lumating ang kamatayan sa lahat ng mga tao sapagkat tayo sinapupunan pa na ni Adan at ni Eva. Kaya yung parusang kamatayan,
yung parusa na kinakailangan tayo magpapawis upang tayo kumain, yung parusa na ang babae magkakaroon ng kahirapan sa kanyang paglilihi at sa kanyang panganak, lahat ng kahirapan yung lahat ng suffering, iyan ay bunga ng tinatawag na kasalanan. Kaya yung ganun din ang ginagawa ni Satanas hanggang ngayon. Hindi siya nagwagi sa Diyos. Natalo siya ni Miguel at ng kanyang mga anghel. Kaya ang kanyang mga alagad at siya ay nasa lupa at ang kanyang ginagawa ay dinadaya niya ang buong sanlibutan upang ang tao ay tumalikod sa Diyos, upang ang tao ay huwag maglingkod sa Diyos, upang ang tao ay huwag makaintindi ng salita ng Diyos. Dinadaya niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang mga kasinungalingang ikinakalat sa pag-iisip ng mga tao. Anumang maling kaisipan na may kinalaman sa Diyos at paglilingkod sa Diyos, sa kaligtasan at pananampalataya, anumang kasinungalingan yan, ang pinagmulan yan at pinagmumulan ay ang si Satanas at ang kanyang mga anghel dumadaya sa buong sanlibutan. Siya rin naman ay tinatawag na taga-sumbong sa ating mga kapatid. Gaya ng kanyang ginawa kay Job. Nung siya ay nakipag-usap sa Diyos, nakausap siya ng Diyos, tinanong siya, sabi niya, "Kita mo ba yung aking lingkod na si Job?" Noong una tinanong siya, "Saan kayo kagaling?" "Ako kayo nagparot pa rito." Sabi niya, "Nakita mo ba kasi ang lingkod kong si Job, walang kagaya niya sa lupa." Kaya noong sinabi niya, sinumbong niya si Job, sabi niya, "Kaya lang tapat sa iyan, binibigay mo lahat ng kailangan niya. Subukan mo alisin yan, tingnan natin kung magiging tapat yan." Sige, sabi ng Diyos. Basta wag mong gagalawin yung kanyang buhay. O di ba nawala yung kanyang mga ari-arian, yung iba'y nasunog, yung iba'y ninakaw. Ang kanyang mga anak ay nangamatay. Sabi niya, pag nagkasakit yan, tingnan natin kung hindi kanya itakwil. Kaya nga, sige, pinayagan siya ng Diyos na mag-inflict ng ganong sakit kay Job. Basta ikaw huwag yung pakikialaman yung kanyang buhay. Ganun din ang ginagawa niya sa atin ngayon base dun sa talatang ating binasa. Kung paano ginawa niya kay Job, ganun din ang ginagawa niya sa ating lahat, sa ating mga magkakapatid. Ngayon, sinabi ng mga sumusunod na talata dito sa talatang ito na sa 27, 12, 17, na sa aba ka ng lupa at ng dagat. Bakit kaya nasabi na sa aba ng lupa at dagat? Sa 12, sapagkat ang diablo ay bumaba na may malaking galit, sa pagkaalam na may kaunting panahon na lang siya. Yan. So, andito siya sa lupa. Galit na galit siya. Bakit? Kaunting panahon na lang meron siya. Alam niya na kasi na ang kanyang kahihinat na nagkaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy at asupre. So, ang kanyang layunin ngayon ay dumaya ng maraming mga tao upang maging kagaya niya. So, alam niya na yung kanyang timeline is very short. So, he needs to work overtime. He needs to do his whatever his agenda is as fast as possible, and to kung maaari ay madaya niya pati ang mga hinirang ng Diyos. Ang sabi sa talatang 17, siya ay umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi. Ang binhi binabanggit dito ay siyang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Ultimately, ito yung mga lingkod ng Diyos. Ultimately, ito yung mga anak ng Diyos. Ultimately, ito yung iglesia ng Diyos na sa kanyang sambayan, na kanyang bayan. Ito ang tao nagsisitupad ng kanyang mga utos. Saan man panin ng daigdig, basta sila'y tumutupad ng utos ng Diyos, sila'y may patutuo ni Jesus, sila yung tinatawag na binhi. At binabaka niya, nilalabanan naman niya ngayon ang mga binhi na binabanggit
na ito nga yung mga taong mga lingkod ng Diyos, mga lalaki at babae ng Diyos, man and woman of God. Sila ngayon ang tinatarget ngayon ng Diablo. Hindi siya nagtagumpay sa langit. Yung kanyang mga kauri, hindi siya nagtagumpay doon. Hindi niya nakuha ang lahat yung mga anghel. Merong mga anghel na pumanig sa kanyang pagrebelde sa Diyos. Merong mga anghel na natiling tapat sa Diyos. Merong mga anghel na hindi niya nakumbinsi na sumama sa kanya. Ngayon ang kanyang ginagawa ay dinadaya niya ang kaisipan ng mga hindi nagsisampalataya sa Diyos upang huwag sumilang sa kanilang isip ang kaliwanagan ng Ebanghelyo. Kaya mapalad tayo mga kapatid kung tayo ay sinusubukan ng Diablo sa ating pananampalataya. Hindi lang tayo ang dumadanas ng maraming mga pakikipaglaban sa Diablo. Ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig ay dumadanas din ng ganitong mga kahirapan. Ito ang ating dapat na gawin. Paano ba ang ating pakikipaglaban na gagawin sa Diablo? So sa unang Pedro 8 hanggang 9 at Efeso 6:16, labanang matatag ng inyong pananampalataya. So yung ating pakikipaglaban, hindi yung basta nakikipaglaban lang, hindi matatag. Sabihin talagang buo ang loob at ang ating pinanlalaban yung ating pananampalataya. Kapag binasa natin yung buong kasuotan ng Diyos, ang pananampalataya ay kalasag. Ang ating pananampalataya, ating kalasag, ito ang ating ipinamamatay sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. So kapag tayo ay tinutokso, yung ating pananampalataya ay ating pangdepensa. Ito yung ating pangtakip sa ating katawan upang ating maproteksyonan yung ating pananampalataya, yung ating kaisipan, yung ating kaluluwa, para hindi tayo madaya ng Diyos ng sanlibutan. Kinakailangan na lagi nating taglay ang pananampalataya yan at hindi dapat mawala. Sapagkat kung mawala ang pananampalataya, inaalis natin yung kalasag na yon at nagiging exposed na agad tayo sa ating pakikipagbaka. Kung merong kasuotan na dapat tayo ay magkaroon, yung kasuotan na kinakailangan natin upang tayo ay manatiling nakatayo kapag yung masasamang araw ay dumating at tayo manatiling nakatayo sa digmaan na nangyayari sa ating panahon. Yung buong kasuotan ng Diyos ang dapat nating taglayin. Isa na nga doon mga kapatid yung ating pananampalataya. Kasi bagamat meron tayong helmet ng kaligtasan, baluti ng katwiran, meron tayong sinturon ng katotohanan, panyapak na pagiging handa sa pangangaral ng Ebanghelyo, meron tayong istabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay isang sangkap ng kasuotang mula sa Diyos na dapat nating isuot para tayo makipaglaban ng masikap at matatag sa ating kalaban. Marami siyang panunukso na gagawin sa bawat sa atin, subalit ang pananampalataya ay first line of defense. Yan agad yung hawak-hawak ng isa nating kamay upang
depensa natin sa mga ulos at sa mga taga ng palaso ng ating kalaban ng dyablo. Pag may tukso na dumating sa atin, pananampalataya ang ating ipanlalaban. Ating pananampalataya sa Ama at ang ating pananampalataya sa Anak. Yun ang ating kasuotan na hindi natin nararapat na hubarin. Yan, hindi tayo magkakamali sa kasuotan ito. Ano man ang panahon, winter, spring, summer, fall, ang kasuotan ito ay kinakailangan lagi nating suot. Hindi ito nakadepende sa kung ano ang weather, hindi ito nakadepende kung ano ang kultura, hindi nakadepende kung ano ang gusto mo. Basta kung para tayo magtagumpay, kinakailangan na suot natin ang tinatawag na kalasag ng pananampalataya. No, hindi naman pupunta sa atin ang dyablo na magpapakita sa atin. No? Ang sabi sa ikalawang Korinto 11:13 hanggang 15, siya din naman ay mayroong mga ministro. May mga ministro din yan, kaya kailangan din nating maging matalino. Kung paanong si Satanas ay nagpakunwari na anghel ng kaliwanagan, gayon din naman ang kanyang mga ministro ay papakunwaring ministro ng katwiran. So kung paano ang dyablo ay nagpapakunwari na anghel ng kaliwanagan, ibig sabihin yung kanyang pinoportray, parang siya ay matwid, na siya ay anghel ng liwanag. Yung kanyang mga ministro din naman, maaaring ang kanilang kasuotan ay kagaya ka ng mga sheep. No? Ang kanila kang damit ay parang tupa. Ngunit sa loob ka ay mabagsik, mga ganid na lobo. So makikita natin yung isang uri ng kasuotan na ang kanilang pangaring panglabas ay mukha silang maamo at mukha silang banal. Subalit ang kanilang kalooban, sabi, ay hindi maganda. Right? So kinakailangan alam natin, kaya mag-iingat kayo sa mga bulaang propeta sapagkat marami ka magsisiparito sa aking pangalan at magpapahayag na sila ang Kristo at ililigaw ang marami. Ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, alam natin yung mga turo ng mga pariseo, turo ng mga scribas, right? Kasi yung kanilang kayakan yung anyo yung kanilang anyo banal pero yung tinatanggihan yung kapangyarihan, di ba? Na may anyo ka ng kabanalan, dapat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. So, ganun din yung mga pariseo at mga skriba. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang katulad nila ay kay parang mga libingang pinaputi. Ibig sabihin yung labas, yung napanganyo, na anyong panglabas ay maputi. Ibig sabihin maganda, presentable. Pero yung nasa loob ka nila ay bulok, puno ng buto. Right? Puno ng kabulukan. Ibig sabihin, hindi ka banalan So, mayroong talagang pagpapanggap. Hindi lamang sa mga ministro, kundi pati na ron sa mga tao. Inihula niyan ni Apostol Pablo na ang mga tao ay ganyan na magiging ugali. Isa sa magiging ugali ng tao, may anyo ka ng kabanalan, datapwa tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Kaya nga, hindi natin masasabi na i-judge mo agad ng isang tao kung sila ay maayos, maganda ang kanilang pananamit na tama na agad yung kanila rin namang pananampalataya.
Hindi natin sinasabi na masama ang mag-ayos ng ating sarili upang tayo maging presentable. Subalit ang pag-aayos ng sarili kung magkaminsan ay nagiging daan din naman upang ang diablo ay makapandaya. Kaya kinakailangan na ating susuriin ang bawat espiritu, right? Ang espiritu nagpapahayag na si Jesus. Kapag hindi pinapahayag na si Jesus ay naparitong nasa laman, ay hindi gaib sa Diyos. Right? So yung base rin sa turo ano ba ang pagkakilala ng mga taong ito sa ating Panginoong Hesukristo? Pag sinabing tao sa Biblia, di ba, na kailangan ang ating pagkakilala ay tama, ang ating kaalaman, ang pananampalataya natin sa Ama, pananampalataya natin sa Anak ay dapat na naayon sa banal na kasulatan. Mayroong Ama at mayroong Anak. Ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na siyang berbo ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya mahalaga na taglayin natin ang tabak ng Espiritu. Sabi na siyang salita ng Diyos na siya rin namang isa sa mga kasuotan ng Diyos na dapat nating isuot upang tayo magtagumpay sa ating pakikipaglaban sa diablo. Ang Espiritu na siyang tabak ng Espiritu ay siyang pang-opensa natin at pang-depensa rin naman sa mga maling aral. Kaya kailangan kung ano yung nasusulat ay doon tayo bumabase para hindi tayo mailigaw ng diablo. Makita natin ang ating Panginoong Hesukristo ay isa nating modelo sa pakikipaglaban sa diablo, sapagkat siya mismo ay nagkaroon ng engkwentro sa ating kalaban. At gusto kong basahin yan sa aklat ng Mateo 4, 1 hanggang 4. Medyo mabagal lang yung ating Bible, pero ayun yung gumana So sa 4, kapag binasa natin yung kahit yung 4:1 hanggang 4 lang, ang sabi doon, pagkatapos nito, dinala ng banal na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ang diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Pero sumagot si Jesus, sinasabi sa kasulatan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay siyang ating susunduin daw ni Gaw yung mga bata. Ang ating panlaban sa ang salita ng Diyos ang ating ipinaglalaban sa kalaban natin, kagaya ng ating Panginoong Hesukristo na lumaban sa diablo o manunukso nung siya ay nasa katawang tao. Nakita natin kung paanong si Jesus ay nagutom bilang siya ay nasa katawang tao. At dahil sa kanyang pagkagutom, dumating ang manunukso at siya ay sinubukan tuksuhin na ang sabi ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Subalit ang kanyang ipinanlaban ay ang mga bagay na nasusulat sa kasulatan na ang kanyang sinabi, hindi lamang sinasabi sa kasulatan o nasusulat,
Hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya makikita natin doon na ang salita ng Diyos ay epektibong panlaban sa ating kalaban ng dyablo. Ito ay isa sa mga kasuotan ng Diyos na dapat nating suotin o dalhin at huwag kalilimutan. Kaya ang ating pakikinig ng salita ng Diyos ay dapat nating tandaan na ito isang gawaing kabanalan sa Panginoon, na kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kagaya ng ginawa ni Maria na siya ay naupo sa paanan ng ating Panginoon Hesus at nakikinig sa kanyang mga turo, kaya hindi naman ang ating nararapat na gawin na tayo ay maupo at makinig sa kanyang mga salita upang tayo ay matupad sa gawain na pagsusuot ng kagayakan ng Diyos. Sinusuot natin ang kagayakan ng Diyos sa pamagitan ng pagdadala natin ng tabak ng Espiritu. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos at ito'y ating pinag-aaralan, ito mga kapatid ay pagsusuot upang hindi tayo mailigaw ng ating kalaban na dyablo. So yung mga bagay na nasusulat, ito ay ating dapat na tatandaan upang tayo ay huwag maligaw. Kaya ang sabi, labanan ng dyablo at siya'y tatak sa inyo sa Santiago 4:7. Hindi siya aalis kundi tayo lalaban, pero kung atin siya labanang matatag, siya ay aalis. At sa Mateo 26:41, ang Espiritu ang may ibig, subalit mahina ang laban. Kaya kinakailangan na tayo laging magsipanalangin. Magsipanalangin tayo upang tayo ay huwag magsipasok sa tukso ng ating kalabang dyablo. Bilang pangwakas, maging matalino ang sabi na gaya ng ahas, ngunit magpakatimtimang gaya ng kalapati, ayon sa Mateo chapter 10 verse 16. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng ating mga paa. Kaya tandaan natin, upang tayo magtagumpay, kinakailangan na tayo magkaroon ng pakikipaglaban sa ating sarili, sa ating kalabang dyablo, upang tayo maging karapat-dapat sa pangakong buhay na walang hanggan. Awitin po natin ang number 36.
Maaari niyo po i-pause ang audio na ito upang kayo manalangin. At pagkatapos niyo pong manalangin, awitin po natin ang number 61. Pagkatapos po nating awitin yan, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, kami po ay may hiling sa iyo na inyo po sanang basbasan ang mahalagang aming tinipon upang ipagkaloob sa itihandog sa iyo. Tanggapin niyo po sana ito bilang isang babangong samyo sa iyong banal na harapan, isang banal at kaaya-ayang handog ng bawat isa sa amin. Niyo po sana kaming tulungan sa aming paghahanap buhay. Tulungan po sana kami, Panginoon, sa aming kalusugan. Pagalingin po sana kami sa aming karamdaman. Tulungan kami sa aming mga kahirapan. Tulungan kami sa aming mga ambisyon sa buhay. Sa pagsisikap naming umunlad ang aming pamumuhay sa lupang ito, namin sana pong magamit din naman ng iyong mga pagpapahal at biyaya sa ikapupuri ng iyong pangalan. Nihiling po namin lahat ng ito sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Doxologia. Awitin po natin ang number 1. At ngayon, mga kapatid, sumaating lahat ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos na Amang sunga sa mga langit, ang biyayang pagligtas ng ating mananakop na si Kristo Jesus at ang pakikilakip ng Banal na Espiritu, siya naman tumulong pamatnubay sa bawat sa atin, magpala sa kalaganapan ng Iglesia ng Diyos na pinapaging banal kay Kristo Jesus sa ating lahat, sa lahat ng makakarinig ng
recording na ito mula ngayon at magpakailanman. Kapayapaan mga kapatid. Sa magandang hapon po sa inyo lahat.